Yo, magandang hapon mga kalapatids. So, shoutout nga pala do sa club nung mga ibon na to. Grabe yung ginawa nyo. Nakakaawa yung mga may-ari niyan mga kalapatids. Kung kanino man yan. Isa pa dyan mga kalapatids, talagang hindi mo sasabing hindi sinadya. Wala lahat ng paa. Tinanggal lahat ng ring para hindi ma-detect kung kaninong club yan. Tinatago nyo yung pangalan ng club nyo. Sinayang nyo yung ibon, yung pagod ng mga puncher dyan, no? Ginanon nyo yung mga ibon. So yan mga kalapatids, napakawalang puso talaga nung club na gumawa nyan. Kung hindi nyo naman kayang i-manage na tama yung club nyo, huwag na kayong magtayo. Sayang yung ginasta ng mga ano dyan nung mga puncher. Hindi biro yung ginamit nila. Baka yung iba nangutang pa dyan para lang maki-entry yan. Tapos ganyan ang nangyari. Napakawalang puso po yan mga kalapatids. Kaya kung ako sa club na yan, makonsensya naman kayo. Aminin nyo doon sa mga member nyo, tapos iripan nyo lahat ng in-entry nila. Kasi yung iba, inutang lang yan eh. Hindi nyo naman masisisi yung ibang puncher. Talagang mangungutang yan para lang ma-entry yung ibon nila. Kasi pinaghirapan nila ng mahabang panahon. Tapos pagdating ng entry, ganyan ang mangyayari, diba? Kaya yung utang lang nila talaga yan. Kaya grabe talaga tong club na to. Kung nandyan yung ibon ko, nako, eh baka magwawala na tayo dyan mga kalapatids. Sayang na sayang talaga, pagod at hirap mo dyan. Ang isa pa rito mga kalapatids, yung nakakalungkot dito talaga sa senaryo na to, baka hindi pa alam nung mga may-ari nung ibon na yan, ayan na pala yung ibon nila. Dahil nga walang trace kung anong club yan, kung saan binitaw yan, ganyan. Hindi natin alam kung naalambat ba yan o club talaga nagagis niyan. Pero sa palagay ko mga kalapatids, club ang nagbitaw niyan. Walang ring eh. Yung naglalambat, hindi tatanggalan ng ring yan. Aanin pa nila yung ring. Ebidensya nga naman kasi pag nakita yung ring sa mga sticker. Kawawa yung mga puncher na naghihintay ng ibon nila, umaasa na sana kabalik yung mga ibon nila. Eh, paano pang babalik? Kahit abutin ka man na siyam-siyam ka antay, mangangawit ang leg mo, hindi uuwi ibon nyo doon sa mga naghihintay, sa may-ari niya. Kawawa talaga. Kaya wala talaga ako masabi sa club na yan. Napakagaling. Isara nyo na yung club nyo pag ganyan lang, totohanan lang. Walang halong biro yun mga kalapatids. Pag ganyan ka lang mag-manage ng club, isara mo na. Kung aksidente ang nangyari dyan, bakit mo puputulan ng paa tapos itatapon mo saan? Hindi mo sinabi doon sa mga player nung club mo na may aksidenteng nangyari, nasuffocate yung ibon. Ganyan sana, pinaliwanag mo ng mas maganda. At least naintindihan nila. Tapos iripan mo yung pera nila kasi yung ganyan itinapon mo, ala na, walang kalaban-laban. Kung may nabuhay dyan, eh umuwi. O di sila yung mananalo. Tapos yung mga ibon yan, anong laban yan? Talo pa, nalambat dyan mga kalapatids. Ako nagsasabi sa inyo, talo pa, kinitil ang buhay eh. Kaya dun sa ibang mga puncher, nakakagaya ko dyan mga kalapatids, piliin yung mabuti, suriin nyo, pag-aralan nyo yung mga club na sinasalihan nyo, kung sila tapat sa mga puncher. Kaya huwag kayo basta-basta sali lang ng sali. Tingnan nyo kung paano sila magpalaro, kung paano nila i-handle yung ibon nyo pag nasa truck na. Kung pinapakain ba nila nito, pinaiinom, kung hindi ba ito naagrabyado sa truck, ganyan. Suriin nyo din, kasi hindi biro yung ginagasta natin dyan eh. So hanggang dito na lang mga kalapatids. Ginawa ko lang yung video na to kasi talagang ang pangit nung nangyari doon sa mga ibon na yun. Tapos wala man lang ibang patunay kung kaninong club eh. Yung mga taong naghihintay talaga, doon ako naaawa eh. Sayang ang pagod nila. Maraming salamat mga kalapatids.